Hindi ko na po patatagalin pa. I am your pastor, Brother Francis J.R. Raquel, one of your fellow servants and brother here in Haven of Worship, Toronto. And as we dive and study the word today entitled Worship God in Spirit and in Truth, I kindly invite you to stand, if appropriate in your situation, as a respect in reading the word followed by a short prayer. Kung angkop po sa ating kalagayan at di masakit ang tuhod, inaanyayaan ko po kayo tumayo. Pero kung masakit po ang tuhod, okay lang po. Stay lang po tayo sa ating kinabupuan. And as we read the word. John chapter 4 verse 24 says, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Okay, ulitin po natin. Sabay-sabay po tayo. John 4:24 said, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Let us pray. Explain ko lang po yung background nung pag-uusapan natin ngayon. No? Very familiar po yung text, right? Very familiar. God is spirit, so we must worship God in spirit and in truth. Hindi na bago sa atin, no? Now, if we come back in the background of the verse, para lang po maintindihan natin, saan nanggaling yung salitang yon, paano sinabi, anong sitwasyon nung sinabi, balikan po natin yung background ng verse. Okay? Importante po to para magkaroon tayo ng initial take-off para maintindihan natin paano yung sinabi, saan sinabi, at paano yung manner ng pagkakasabi. Now, pag binasa po natin yung John chapter 4, this is yung tagpo, this is the episode when Jesus talks with the Samaritan woman. So, yung verse 1 to 2 po niyan, the Pharisees had heard that He was gaining and baptizing more disciples. So, ito na po yung papik na si Jesus nagiging popular na. Tapos marami nang sumusunod sa Kanya, then marami nang nagbabaptize. Although, hindi naman po si Jesus per se nagbabaptize, kundi yung mga disciples niya yung nagbabaptize. Then verse 3, ang nangyari po dito, dahil doon sa kinalalagyan nila, masyado na nagiging popular si Jesus, they left Judea and they went back to Galilee. So, iniwasan po dito ni Jesus yung confrontation sa mga religious leaders. Kasi dahil nagkakaroon na siya ng popularity doon sa lugar na yon, at alam niya, susukulin na siya ng mga religious leaders dahil marami na nagpapabautismo eh. So, ang nag-decide po sila, from Judea, papupunta sila ng Galilee. So, yun po yung naging istorya nun. Then, pagdating ng verse 4 and 5, now, yung Samaria po, yan yung dadaanan nila para makarating sila papuntang Galilee. Ngayon, yung town of Samaria, may tawag po dyan, ang tawag dyan is called Sychar. No? Or sa ancient Israelite, ito yung Shechem, no? Near the land of Jacob, given to his son Joseph. So ito yung pinamanang lugar ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. So, Jesus sat down in Jacob's well. Kasi doon po, yung lugar na yon, very significant po to na lugar sa Bible because dyan nagdig ng well si Jacob. Tapos binigay niya kay Joseph. So papunta po sila doon. Nandun siya sa Samaria. Nasa Sychar siya. Then verse 7 to 8, Samaritan woman draw water. Kumuha po yung Samaritan woman ng tubig. Then Jesus asked, nagtanong si Jesus, no? Sabi po niya, will you give me a drink? Nagtanong si Jesus. Then, kasi po, si Jesus na lang po yung mag-isa dyan sa tagpong yan kasi yung mga disciples po pumunta ng town para bumili ng pagkain. Now, imagine niyo po, you are in a long journey, tapos nagpahinga ka saglit, uhaw na uhaw ka na, kaya sinabi ni Jesus, will you give me a drink? Kasi galing po sila sa mahabang paglalakbay. From Judea, papunta silang Galilee. Yan po ang tagpo Okay. Pagdating ng verse 9, sabi po dyan, ng Samaritan woman,
You are a Jew. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Bakit sinabi ito ng Samaritan woman? Kasi po yung Hudyo at that time at saka taga-Samaritano, medyo hindi sila okay. Hindi yung relationship nila, kumbaga, hindi sila nag-uusap. Yung mga Hudyo, iniiwasan yung mga Samaritano. At yung mga Samaritano, iniiwasan nila yung mga Hudyo. Okay? So, ganun po. So, sabi no verse 10, sumagot naman po si Jesus. Sabi ni Jesus dito, sumagot si Jesus, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you a living water. Kung alam mo lang kung sino yung kausap mo, kasi hindi niya po alam na si Jesus yun. Di ba? Wala siyang idea na yung pala yung Messiah. So parang sinasabi po dito ni Jesus na kung alam mo lang kung sino yung kausap mo, ikaw pa yung hihingi sa akin ng tubig. So yun po yung naging tagpo. Pagdating ng verse 11, sabi, Sir, the woman said, yung babae po nagsasalita, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? So sinasabi, tama nga naman yung babae. Sabi niya, wala kang panandok, sir. Tapos yung balon, masyado pang malalim. So paano ka kukuha ng tubig? Paano mo masasabi na makakakuha ka ng tubig? Then verse 12 po, sabi diyan, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from itself, and as did also his son and his livestock? So, ibig sabihin, mas okay ka pa pala dun sa mga ancestor natin na si Jacob, kasi kay Jacob po yung land, di ba? Pinamana kay Joseph, di ba? So, ibig sabihin, are you greater than our ancestor, father Jacob? Okay, move on po tayo. Sabi ng verse 13 and 14. Sumagot si Jesus po ulit, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Yan po ang sinabi ni Jesus. Kung sino man yung uminom sa balong ito, mauuhaw uli. Pero yung ibibigay kong tubig, hindi na sila mauuhaw kailanman. Yung sinasabi ni Jesus. So naintriga po yung babae. Sabi niya, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw to water. Tama nga naman, no? Literally, sabi ni Jesus, kung may tubig ako, di ka na mauuhaw. Sabi naman ng babae, Sir, bigyan mo naman ako ng tubig na yan para hindi na ako pabalik-balik dito sa balon na to, hindi na ako pasalok-salok, para hindi na rin ako mauhaw. Okay. Ngayon dito po, iniba ni Jesus yung flow ng conversation. Sabi dito ni Jesus. Jesus said, go, call your husband and come back. Parang may kulang. I have no husband, sabi naman nung I have no husband, the woman replied. Tapos, na-discern ni Jesus yung puso ng women. Kaya verse 18, sabi niya, you have 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What have you just said is quite true. Totoo nga naman. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sir, wala akong asawa. Pero sabi naman ni Jesus, totoo, meron kang 5 asawa. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo naman talaga asawa. So totoo nga yung sinasabi mo. Hindi mo nga talaga siya asawa. Wala ka talagang asawa. So, yun po. No? Tapos biglang verse 19 sabi, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Bakit? Bakit dumating dun yung pag-uusap? Kasi nahulaan ni Jesus eh. Di ba? Nakita niya, kahit di sinasabi nung babae na meron siyang 5 lalaki, nabasa yun ni Jesus. Alam ni Jesus na meron siyang meron siyang 5 asawa. Okay? Kaya sabi ng babae dito, siguro po, propeta po kayo. Then, verse 20, sabi niya, our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Because they were bounded by law at that time. No? Yung mga Samaritano po, yung mga Hudyo, may kanya-kanyang place of worship yan. Alam natin, yung mga Hudyo, sumasamba sa Jerusalem.
At yung mga Samaritano, dahil yun yung place din na nagtayo ng dambana si Abraham, dun din sila sumasamba sa Shechem, dun po sa Sychar, kung nasan po sila. Then, verse 21 said, "Woman," Jesus replied, sumagot po ulit si Jesus, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." Yan po yung sabi ni Jesus. Sabi niya, maniwala ka sa akin, darating yung araw na kahit saan, pwede na tayo sumamba. Okay? Then verse 22 said, "You Samaritans worship what you do not know." Kayong mga Samaritano, nag-worship kayo na hindi nyo alam eh. Wala kayong idea kung ano yung wino-worship nyo. Pero sabi dito ni Jesus, "We worship what we do know, for salvation is from the Jews." Let us take note of this word. For salvation is from the Jews. Hindi po sinabi dyan ni Jesus, for salvation is for the Jews. Di ba? From the Jews. Ibig sabihin po, galing sa angkan ng mga Hudyo, yung salvation. Yung tagapagligtas. Alam natin kung sino siya yun. Pero hindi sinabi na yung salvation para lang sa mga Hudyo. Okay? Kaya nga nakipag-usap si Jesus sa Samaritano eh. Which is illegal and bawal at that time. Di ba? The mere fact na babae pa yung kausap niya. Di ba? Imagine nyo po. Dumating kayo ng bahay, tapos sa pinto ng bahay nyo, may kausap yung mister nyo na babae. Anong isipin nyo? Shocking, di ba? Ganun rin po yung nangyari dito sa tagpong to. Nung dumating na yung mga disciple, in the later verse, nagulat sila may kausap si Jesus na babae, pero nagtinginan na lang sila tapos di na nila inungkat. Okay? Anyway, tuloy po natin yung verse. Verse 23, "A time is coming," ito po "a time is coming and has now come." Di ba? Dadating ang panahon at ngayon na nga. Okay? Malinaw na malinaw po. At ngayon na nga. When true worshipers will worship the Father in the Spirit, and in truth. For they are the kind of worshiper the Father seeks. Amen? Then, last verse po, ito na po yung main text natin. God is Spirit. Dito na po sinabi, Jesus po nagsasabi dito, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen? Okay. So, balikan naman po natin. Yan po tatandaan po natin yung dalawang word. Dito po tayo magfo-focus. Yung lente natin, imamagnify natin sa worship God in spirit and worship God in truth. Okay. So, nakita na po natin yung background ng verse. Aralin naman natin. Ano yung konteksto ng verse? Di ba? Importante po to. Para malaman natin kung ano talaga yung punot dulo. No? Now, number one po, makikita natin dito, Jesus talks with a Samaritan woman. This is an encounter of a Samaritan woman and Jesus. Di ba? Nagtagpo sila on that same place in Sychar, ancient Shechem, dun sa balon na pinagawa at pinatayo ni Jacob. Okay. Number two, makikita po natin dito, this is the time when Jesus is gaining prominence and popularity. Kaya nga po, from Galilee, from Judea, pupunta silang Galilea kasi ina-avoid niya na yung mga confrontation kasi sumisikat na siya at that time. And number 3 po, yung Samaria po, this is the shortest route from Jerusalem to Galilee. No? Now, ito pong ruta na to, hindi po to popular. Kasi bakit? Hindi nga kami okay ng mga taga-Samaria, ba't kami dadaan dun? Kaya meron pang isang daan, pero mas malayo. Pero sila Jesus at ang disciples, pinili po nila na dumaan through Samaria. Kasi meron isang daan through Jordan. Kalang iikot ka para makapunta kang Jerusalem o Galilee. No? Hindi po to popular na ruta kasi nga ayaw makihalubilo ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Pero still, si Jesus at ang mga disciple, dun po sila dumaan. Okay? Pinili nila yung ruta na yun. Now, ito pa po. Ano pa? Ito. Samaritans had a historical connection to the people of Israel.
Their faith was a combination of commands and rituals from the law of Moses put together into various superstitions. So naniniwala po sila sa first 5 books ni Moses. Naniniwala sila the books of law. Naniniwala sila. Pero yung mga iba doon, hindi nila, yung mga ibang aral, tinatangi nila yon. So naniniwala sila pa rin doon. Hinahaluan nila to ng mga tradisyon, mga ritual, tsaka mga pamahiin. So yun yung pinagkaiba ng mga Hudyo tsaka Samaritano. Kaya po binanggit ni Jesus, you Samaritans, you worship what you do not know. But we Jew, we worship what we do know. Naintindihan po natin. Okay. Ano pa po? Kasi po, anong nangyari po dyan, no? When the Assyrians conquered the northern kingdom, kasi dalawang Israel dati, yung north, Israel, yung south, Judah. Okay? Nag-exile po most of the Jewish population, tapos niremove po yun ng mga Assyrian kasi nasakop sila ng mga Assyrian. Then, ang tinira po lang ng mga Assyrians dun sa land, kung nasan yung tagpo natin ngayon, yung mga slaves lang po. So, may mga mayayaman, medyo pina-exile nila yun. Nagtira lang sila ng mga slaves. Now, 136 years later, yung Southern Kingdom naman, nasakop naman yung Judah, nasakop naman ng mga Babylonia. Ganun din po yung pinatupad nila. Pinalayas nila yung mga nakatira doon, tapos ginawa nilang alipin yung mga tao. Yung mga nasa lower class of society. Now, ito po, dapat natin ding i-key point, no? Most of the Jews in Jesus' time was despised by the Samaritans. Ayaw po talaga ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Bakit po? Disliking them even more than Gentiles, no? Tignan niyo po may historical connection sila, pero yung mga Hudyo, ayaw nila makihalubilo sa mga Samaritano. Tapos tinuturing nila yung mga Samaritano na mga hintil, na hindi talaga nila kauri, na hindi naniniwala sa Panginoon. Unbeliever ang turing ko sa inyo. Di ba? Yun po yung ano nila. And obviously, kaya po yung ruta na yon, iniiwasan pa yung ruta na yon. Kasi nga, ikaw ba, makita mo nga lang sa palengke yung may utang sa'yo di ba? Tapos alam mong hindi ka pabayad, di medyo guilty ka. Tapos nakita mo, uy, hindi si kumari. Di ba? Lalo na yung mga panahon nila na hindi sila okay. So, yun po. Mag-iiba, pero still Jesus. Ngayon, gaano po ka-significant po tong Shechem? No? Yan, yung Sychar o yung ancient Shechem. Gaano, yung capital ng Samaria to no? Gaano po ka-significant to? Ito po this is where Abraham first came when he arrived to Canaan. Diyan po siya unang pumunta kasi, di ba sabi, Abraham, may lupang pangako ako sa iyo doon sa Canaan. Diyan po unang naghimpil si Abraham sa Shechem. Okay, this is where God first appeared to Abraham in Canaan. Diyan po nagpakita sa kanya ang Panginoon. This is where Abraham built an altar. Kaya po very significant yung Shechem. This is where Jacob came safely when he returned his wives from Laban. Diyan po pumunta si Jacob at galing sila kay Laban. This is where Jacob bought a land from a Canaanite. Kaya po nabili ni Jacob yung lupain na yon. This is where Jacob built an altar to God. Nagtayo rin po ng altar si Jacob doon. Yung Shechem din, dito rin po yung tagpo when yung daughter ni Jacob na si Dinah, na-rape po siya. No, ni-rape siya, tapos gumanti yung mga anak ni Jacob, minasaker ngayon yung buong lahi nung gumawa na sa kanya. Diyan rin po yung tagpong yan. Ito rin po yung, nabanggit rin po sa text, no? Ito yung lupa na pinamana ni Jacob sa kanyang anak na si Joseph. Ito rin po yung lugar na kung saan yung mga buto ni Jose were eventually buried from Egypt. So diyan po nilibing si Jose. And isa po sa significant place pa or ng Shechem is this is where Joshua made a covenant with Israel. Dito po mismo sinabi ni Joshua that as for me and my house, we will serve the Lord. So ganun ka significant, no? So maintindihan natin na this is a very significant place.
Okay. So, punta na po tayo dun sa main text. By the way, yung manner po ng flow ng preaching po natin to, wala po tong point. This is very textual. Textual sermon. Wala po tong 3 alliterated points. So, very textual po tayo. Kaya kung ano po yung makapture nyo, capturein nyo lang po. Okay? So, sabi po ng main verse natin, John 4:24, nalaman na natin yung context, nalaman na natin yung background. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Okay, isa-isahin po natin to. When we say God, we know that this is the great I am. Alam natin yan. Di ba? Sino po ang Diyos? Alam natin yan. Kahit napaka-elementary naman yan, Pastor. Alam na natin yan, okay? This is the great I am. Okay? Yung spirit, may idea po ba tayo? Di namin alam. Ako, personally, ang alam ko lang, ang spirito, di nakikita. Hindi mo siya nahahawakan. Di ba? Di ba? Wala kang idea sa wala siyang form, parang gas lang, parang hangin lang. Yun ang idea mo sa spirit. And dito, pinakita sa verse na to, spirit is a definite character of God. Okay, this is a very characteristic of God. Then, sumunod po, those who worship means, this is the believers of God that worship God. Amen? Hindi ka naman pwedeng mag-worship na hindi ka naniniwala sa Panginoon. So, it is important to know who you will be worshiping and what is the form of worship that pleases God. Okay? So, next po, Him. Nabanggit yung Him, alam natin. Him is the great I am. Him and God is the same. Diba? So sa verse na to, pinapatungkulan, yung Him also pertains to God. Then, must worship. Remember the word must worship. No? Sabihin po ng must worship, there is a definite way of worshiping God. There is a way, there is a manner, there's an expression on how we should worship God that is pleasing to Him. Amen? Amen po? Diba? And pag sinabing word na must, diba? It is a command. Diba? Present is a must. Diba? Presence is a must. Diba? Kailangan nandito tayo. And it is a must. It is a command. Now, spirit and in truth, mamaya po, explain ko to further. Pero, tignan po natin to. Spirit and in truth cannot be separated. Nakikita po natin yung may pointer dito. Itong end. Yung end. Dito po, pag binasa natin yung thought na to, ng verse na to, this end pertains to all. What do you mean by all, Pastor? Spirit and in truth. You cannot worship in spirit alone. But you must worship both in spirit and in truth. Malinaw po ba yun? We cannot worship God in spirit, nor we cannot worship God in truth. This word "and" is all. So, hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Worship God, you must worship God in spirit and in truth. Amen? Okay. So, malinaw po yun. Now, this is the question. How do we perceive God and how do we know God? Diba? How do we perceive God and how do we know God? You know, mga kapatid, our knowledge about God is crucial in understanding how we can worship God. Diba? Kung hindi mo kilala kung sino yung sinasamba mo, mahirapan kang sumamba, kapatid. Sumasamba ka sa hangin, sumusuntok tayo sa buwan. Diba? Dapat definite, kilala mo kung sino yung sinasamba mo. Amen? Because, no, we cannot worship what we do not know. And it is hard for us to express affection and adoration if we don't know who God is. Di ba? Paano ko papahalagahan yung isang bagay kung di ko alam kung anong halaga nun? Di ba? Kaya mo pinapahalagahan yung isang bagay kasi alam mo may value to. May kapakinabangan to sa'yo. Meron tong advantage sa'yo at nakakatulong to sa'yo. That's why those things, di ba? The reason why we value things. And
the more we know God, the more we understand how to worship God. Amen po? Because habang lumalalim tayo sa pananampalataya, kapatid, mas naiintindihan natin kung paano tayo mag-worship sa Panginoon. Amen? Nung nasa surface ka pa lang ng pagiging Kristiyano mo, akala mo ito lang yung pagsamba. Pero habang nagdi-deep dive ka at lumalalim ka sa Panginoon, the more you understand how to worship God. Ready na po ba kayo? Okay. Amen. So punta po tayo. Yan. May makakabasa po ba nito? Meron? Meron po. How about this? Ito po. Butchike. Ito po. Ayan. Diba? I-picture po natin Ito, hindi natin lingwahe ito. Unless mag-aral tayo, hindi natin to kailanman maiintindihan. Amen? That's how we worship God. Diba? Unless kilala mo ang Diyos, alam mo kung paano siya i-worship. Pero paano, kaya nga tanong how do we perceive God? Paano kung ang pagtingin mo sa Diyos ganito? Hindi mo siya kailanman maiintindihan, kapatid, di ba? At hindi mo maiintindihan kung paano sumamba sa spirito at katotohanan. Bakit? Kasi hindi ko naiintindihan to Di ba? It is hard for us to comprehend and understand. Di ba? Who and what God is. Now, pag translate po natin yan, maintindihan na ba natin? This is God bless you in Korean. Okay? And the second word po is Amen in Chinese. And the third word po is pray in Japanese. Bakit natin naiintindihan, mga kapatid? Because may translation. Di ba? Di ba? May translation. Nakita kasi natin Di ba? Kaya importante yung subtitle. No? Kahit English na yung pinapanood mo, subtitle pa rin, importante. Kasi minsan mabilis magsalita Maiintindihan mo pag may subtitle, di ba? Okay? Ito po yung take-off natin ngayon. Okay. Number 1 po, we know that God is a spirit. Now, number 1 po, yung Hebrew word ng spirit is ruah. Or, may pronunciation niya JW or jur. Parang ganun no? And it appears 389 times Old Testament and used more often as God 136 times. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin po ng spirit, i-magnify po natin yung lente natin Let's magnify our lenses in the spirit. The spirit means wind, breeze, and air. Yun lang po. Yun lang ang ibig sabihin ng spirit. That's what spirit means. And the dictionary defines spirit as supernatural. So yung mga bagay na you cannot understand. Okay? This is the things that we cannot understand. Okay. Now, pag inaral po natin to, yung lente po natin nakatutok sa spirit Spirit is a nature of God. Bakit po? Because in John 1:18 verse 18a in NIV, sabi doon, no one has seen God. Tama po? May nakakita na po ba sa Diyos? No. Sabi ng Bible, John 1:18, no one has seen God. The same way at no one sees a spirit. Okay? Because spirit is a very nature of God. Number 2, God is a spirit. Okay? Binanggit po yan doon sa teksto natin. God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Now, tignan po natin dito. Saan pa binanggit? Now, the Lord is the Spirit. If you check 2 Corinthians 3:17a, mababasa niyo po dyan, the Lord is the Spirit. So, in other words, ang Diyos ay Espiritu. And third, Spirit is intangible. Spirit is incomprehensible. Okay? Dahil di natin siya nakikita, di natin maalam kung ano yung forma niya, hindi natin alam kung paano, kung anong itsura niya. Kasi wala siyang form di ba? Ano po sabi dito, no? Sabi ng 1 Corinthians 2:7, NIV, sabi dyan, no? We declare God's wisdom, a mystery that has been hidden
and that God destined for our glory before the time began. Ibig po sabihin dito mga kapatid, God, there's always a part of God that we cannot understand or comprehend. Meron talagang anggulo na yung pagka-Diyos ng Diyos, hindi mo siya maiintindihan. Bakit? Kasi nga, espiritu siya. Mahirap intindihin ng espiritu. Kayo, sino po ba nakita ng espiritu? Wala pa, di ba? Kasi wala siyang form. Di ba? Hindi mo siya kailanman, hindi mo siya maintindihan. Kaya po, sinasabi rin ng Bible, we cannot fathom the wisdom and ways and understanding of God. Di ba? Yung iniisip ng tao, iba sa iniisip ng Diyos. Bakit? Malayo. Bakit? Dahil Diyos nga po ay espiritu. Di ba? At meron certain point at certain degree na hindi talaga natin maiintindihan sa Diyos dahil tayo po ay tao at siya ay Diyos at siya ay espiritu. Di ba? Amen po? Okay. Now, pag inaral po natin to, this is the reason why sometimes we question God. Okay? Bigyan ko po kayong example. You are praying for something, God never responded. Because all that matters to you is the answer sa'yo. But the reason, the rationale behind as to why God, yung prayer mo, hindi na-grant ng Panginoon, kasi bakit? May mas nakikita ang Panginoon na bigger picture. At yun, kailanman bilang tao, hindi mo maiintindihan yun. Bakit, kapatid? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Di ba? Kaya pag nag-pray tayo, at hindi dininig ng Panginoon, di ba? Dalawang bagay lang. Either magtampo ka, or, intindihin mo bakit di dininig ng Panginoon. Okay? Kasi, dito yung take-off point natin if God is a spirit, there's always a barrier from people and God na hindi natin maiintindihan sa Panginoon. Yung mga bagay na yun, naka-reserve lang sa Panginoon. Why? Because God is a spirit. Nakita po natin yun. There is a hidden mystery of God. Okay. Medyo malabo pa po yan. Okay. Now, tignan po natin to. We know that spirit is a nature of God. We know that God is a spirit. Wala pang nakakita sa Kanya. Excuse me. And we know that a spirit is intangible and incomprehensible. Hindi mo siya nakikita, parang hangin lang siya, wala siya. Now, tanong ko po sa inyo, para mas maintindihan natin, unti-unti po natin itong i-absorb. Have you ever wondered why the Israelites on their time continue going into circles? Minsan ba natanong nyo na po yan? Have you ever wondered na, bakit kaya ganun yung mga Israelita dati? When we study the story of Israelites after the exile from Egypt, it's always like this. They are close to God. God is rescuing His people. God is performing miracle. Then one generation will forget about God, and they will worship idols. And the wrath of God comes, magagalit ang Panginoon, and they will remember, maalala naman nila yung goodness ng Panginoon. At some point in their life, they will repent, God will forgive them, and they will forget once again the goodness of God, and they will become slaves, and they will call to God again, and God will forgive them. Diba? Bakit po? Paikot-ikot lang. Why? No? Parang tayo yan no? Magdadasal ka, didinggin ng Panginoon yung prayers mo. Nung dininig ng Panginoon yung prayers mo, nawala na siya sa isip mo. Tapos, nung dumating ka na naman sa matinding problema, nagdasal ka na naman, naalala mo na naman ng Panginoon. Active ka na uli. Tapos, nung naging smooth na naman yung buhay mo, then here comes the time, diba? You forget about God. Why? Why? Let me give you one example also. Moses from Sinai. Even at the time of Moses just went to Sinai for 40 days. Tama po ba? Pumunta po si Moses para kunin yung tableta. Ito po. Di ba? May tablet na nung time na yun high-tech na rin nun no? Di ba? Kinuha niya yung tableta. Nakipag-usap po siya sa Panginoon for 40 days and 40 nights. Di ba?
Moses went to Mount Sinai for 40 days and 40 nights. After that, he saw people as he went down from the mountain, Israelites worshiping an idol. Nakita niyo po yun? Di ba? Nakipag-usap si Moises, pagbaba ni Moises, dala-dala niya yung tablet, nakita niya yung mga Israelita, ano po? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa ni Moises? Basag yung tablet. Inampas na ganun. Basag. Bakit po? You want to know why? Why? Because we are very visual being. No? We are a very visual being. No? When we realize that these circling events, yung magpapatawad, kukunin uli ng Panginoon, ililigtas ulit, no? Paikot-ikot lang pa yun. Naintindihan po ng Diyos to eh. Bakit? Kasi yung mga tao na yon, ang pananaw nila doon, bakit si Moises lang yung nakakapag-usap sa Diyos? Di naman namin siya naririnig, di naman namin siya nakikita. Diba? Tsaka bakit yung Diyos, wala kang di namin siya ma-picture out. Diba? We are a very visual beings. No? When we say we are a very visual being, we are always enticed by our senses. Importante sa atin na we wanted to see, we wanted to feel, we wanted to taste, we wanted to smell, we wanted to hear. Diba? Para maniwala tayo. Kaya po, ang nangyari po dyan, since God is a spirit and cannot be seen, God understands that this creates a barrier to human beings that no matter what supernatural, kung ano man yung mga miracle na hinatid ng Panginoon at that time, it will not matter. Bakit? Kasi hindi natin siya nakikita. Kaya po, this is the main reason why people worship idols. Bakit? Because we people, we wanted to see, feel what we worship. Amen? I'm not judging those people na sinasamba nila yung mga carved images, but ito yung pick-up point nila eh. Amen po? This is very evident not during only the ancient times of Israel, but even today. People worship carved images and idols because there's a need for them to feel and see what they are worshiping. Naintindihan po natin yun? Di ba? And we know that this is not acceptable before God. Alam naman natin yun. And I'm not taking to defense those that are worshiping idol, but this is how they perceive God. Bakit? Hindi ko nakikita eh. Yung sinasamba ko, hindi ko nakikita. So, ang tendency ko, gagawa ako ng image para magkaroon ako ng perception na yung sinasamba ko, nahahawakan ko, nakikita ko, nafe-feel ko. Gets? Gets po? Amen? Kaya po, those people at that time worship idols. Bigyan mo 40 days and 40 nights lang nawala si Moses. Pagdating ni Moses, may gintong guya na. Di ba? Why? Because we are very visual person. Di ba? It's hard for us to imagine, ano ko sasambahin ng Panginoon? Wala akong idea. Hindi ko siya nakikita. Hindi ko siya mahawakan. Di ba? Nag-get niyo po? Okay. Kaya po, pag inaral din natin yung parable of the talents, the tenants, ito yung sinabi ni Jesus dyan. Yung parable of the tenants. Natatandaan niyo po yan? Parable of the tenants. Matthew 21, 33 to 46. Kwento ko po sa inyo. There was a landowner who planted a vineyard. So may isang landowner na nagtayo ng vineyard. He put a wall around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. So in other words, hinanda po ng landowner na yon yung kanyang lupain para sa wine, para mag-produce ng wine. Then, he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. So, sa madaling sabi, nag-rent po siya, umalis po siya. May pinag-rent siya dun sa lupain niya, umalis po siya. Ito na po nangyari. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit.
Dahil marapat nga lamang. Dahil sa kanya yung lupain, yung parte niya kailangan kunin niya doon. Okay. So ano pong nangyari? The tenants seized his servants, they beat one, killed another, and stoned the third. In other words, yung pinadala ng tenant na may-ari ng lupa, nung pinadala niya na para, nasa na yung parte ng boss ko? Kukunin ko na. Pinatay po nila yung pinadala, binugbog nila yung pinadala, pinahirapan nila yung pinadala. In other words, hindi nila binigay yung parte nung dapat sa may-ari. Now, sabi po doon, then he sent other servants to them. Nagpadala uli siya ng servants. Then, more than the first time, the tenants treated the same way. So, kung ano pong ginawa dun sa mga servants na pinadala, ganun rin po yung ginawa. Binugbog din, pinatay, pinagbabato. Okay. Now, sabi po doon, last of all, he sent his son. No? Pinadala na po niya. Ngayon, sabi ng owner, papadala ko na lang yung anak ko. Para, pag pinadala ko yung anak ko, baka sakali, galangin nila. Okay? Last of all, he sent his son. Sabi po niya, they will respect my son, he said. Verse 38. But when the tenants saw the son, they said to each other, this is the heir, or this is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. So, they took and threw him out of the vineyard and killed him. This is the same way that the Jews treated Jesus. Right? When God is sending prophet, di sila naniniwala. Ang daming sinend ng Panginoon ng mga propeta, hindi pa rin sila naniniwala. No? Remember po take off point lang. Kapag laging nagsisend si Jesus ng propeta, at pag dumadating yung point na nagsisisi, di ba? Nagsisisi na yung mga Israelite, lagi pong sinasabi ng propeta, pag inaral niyo po yung Old Testament, laging sinasabi ng propeta, alalahanin niyo na yung Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob, yung Diyos na nagligtas sa inyo from Egypt. Yun yung laging pinapaalala ng Panginoon. Pero generation by generation, syempre may mga generation na hindi na nila matandaan yun. Kaya they devalue God. Kaya no matter how God sent prophets, hindi sila naniniwala. And the last time, He sent His Son. But we know the story, even Jesus was despised. Amen? That's the parable of the tenants. Okay. Di ko pa rin maintindihan, Pastor. Lalim mo ng paliwanag. Worship God in spirit. There's something in God that we cannot understand. That's the point, mga kapatid. There's something in God that we not can understand. Ngayon, naintindihan to ng Diyos ngayon. Nakita to ng Diyos. There's a barrier. There's always a barrier between me and my people. So, kaya po, nag-decide siya, ito ang ginawa ng Panginoon. Before that, nung gumawa na ng mga gintong guya yung mga Israelites at that time, nag-worship na sila ng mga idols, ang naging ano pong naging byproduct nun? No. Naging masyado silang diba? Religious. Kumbaga, yung pagsamba nila sa Diyos, laging nakaakibat sa pagiging religious. Laging religyoso. Tapos ang naging produkto po nila, they became self-righteous people. Diba? Alam naman po natin yan pag binasa natin, the Pharisees. Diba? Diba? The high priest. Laging pag nandun si Jesus, diba? Parang mataas yung tingin nila sa sarili nila. And the byproduct, they became judgmental people. Amen po? Kaya po, nung nakita to ng Panginoon, wala silang idea kung paano ko sambahin. No? Because I'm a spirit, and a spirit can never understand people. And people can never understand a spirit. So ito po. Kaya po sabi dito, verse 22, sabi dyan, bigyan ko lang kayong konting picture. Paano naging judgmental yung Samaritan. Sabi ng Samaritan kay Jesus, you Samaritans worship, sabi dito ni Jesus, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Ano pong sabi?
Yan, ito na yung dahilan. Because the Samaritans only accepted the 5 books and rejected the rest. The Samaritans took as much scriptures as they wish and paid no attention to the rest. Nangyayari po yan ngayon. Di ba? Merong mga pangkat o mga grupo na ang nangyayari po is that yung pamamaraan nila ng pagsamba sa Diyos, yung nagmamatter. Hindi yung pamamaraan ng Diyos kung paano siya sambahin. Naintindihan po natin yun. Okay? So, dahil hindi nila maintindihan kung paano sambahin ng Panginoon, sila na yung nagdikta ngayon. Dapat ganito natin sambahin ng Panginoon. Pero sa galing lang po sa kanila yun. Dapat di tayo kakain ng may mga tinik. Dapat di tayo kakain ng may mga kaliskis. O kaya may mga kuko. May kumakain ba na kuko dito? Hindi. Marami. Okay. Dapat pagpunta nating simbahan, nakaputi tayo lahat. Tapos hindi tayo nagpapagupit. May mga ganun po. I mean, not to judge. But, kasi ang nangyari po, since di natin naiintindihan kung paano sambahin ng Panginoon, we make our own terms in worshiping God. Diba? Amen? Okay? Kaya po yung di ba, pag may piyesta sa Pilipinas, tas may mga sinasayaw-sayaw sila, at certain point, di mo rin sila masisisi. Because that's how they perceive God. Di ba? That's how they perceive God. Because they wanted to feel and touch God in the form of an image. Kaya ganun po. Okay. So, may problema. Okay? May problema po tayo. Okay. So, dito na po tayo papasok para maintindihan natin. Remember po God is a spirit and there's always a barrier between a spirit and us. There's always a reserve from God that we cannot fathom or we cannot understand because God is a spirit and we are people. Now, truth is a nature of God. Sinabi po ito ni Jesus. Sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Now, although ang pinapatungkulan dito ni Jesus is salvation, pero dito, pinapakita dito ng Diyos, if we worship Him in truth, sinabi ni Jesus dito, I am the way, the truth, and the life. Number 2 point po, God is truth. Ito na po ngayon. Dito natin maintindihan. John 1:14. Sabi ng John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. 1 John 1:14. Okay. Then, sabi po dyan, truth must be tangible, mga kapatid. For example, hindi ko pwedeng sabihin na plastic to unless hawakan ni Sir Manny at tignan niya na plastic to. You can only grasp truth. Maiintindihan mo lang ang katotohanan, kapatid, kapag nahawakan mo, kapag nakita mo. Amen? Or else, kahit magmayabang ako sa inyo dito na, boss, meron na akong kotse. Lamborghini pa nga eh. Saan? Sa panaginip. Diba? Unless otherwise, iparada yung kotse dyan at nakita, dun lang maniniwala. Amen? Amen? So therefore, mga kapatid, truth has to be tangible. Nakikita, may ebidensya, may testimonya. Doon mo lang masasabi na ang isang bagay ay totoo. Amen? Kapag nakita mo, nayakap mo, di ba? Naamoy mo, di ba? At ano po? Na-experience ng senses mo. Amen? And we know that the truth has been revealed through Christ. Amen? Nagets na po natin? Ibig sabihin ng worship in spirit and worship in truth. Yung spirit malabo eh. Pero nung dumating si Jesus, nakita na natin, nayakap natin, yung mga nakasalamuhan niya, nagsulat patungkol ng patotoo kay Jesus at yung ebidensya ni Jesus, dun natin nakita. Yun pala ang Diyos. Amen? Ganun pala ang Diyos. Amen? Okay?
Praise God. And sabi pa dito, no? No one has ever seen God, but the only Son, alam po natin kung sino to, who is Himself God. Amen? Di ba? May mga kung may question, hindi naman Diyos si Jesus. Hindi. Nakalagay dito, malinaw na malinaw. Oh. John 1:18, who is Himself God and in closest relationship with the Father, has made Him known. Amen? Nakita po natin yun? Diba, lumanding na ba mga kapatid? Okay. Salamat sa Panginoon, lumanding. Okay. So, this is where Jesus took place. Jesus showed the truth about God. Kasi dati, malabo yung, hindi ko maintindihan kung ano yung espiritu eh. Pero nung katauhan na nung pumunta na si Jesus, Jesus showed the truth about God. The side of hidden mystery of God has been revealed through Jesus. And finally, we got the picture of who God is. Amen? Jesus simplified everything. Kung yung dati, yung mga tao, nagdidikta sila kung paano sambahin ng Diyos, pero pinasimple ng Panginoong Jesus nung dumating siya dito. Bakit? Anong ebidensya, anong testimony, anong nakita nila kay Jesus? At the moment Jesus came, we finally had an idea of God. That God is merciful, that God is compassionate, that God is loving, that God is forgiving, that God is a miracle worker, that God is a healer, that God is a promise keeper, and the truth of God is revealed through Jesus Christ. Amen? Doon natin nakita. Hindi ko maintindihan ng Diyos at that time. Pero nung dumating si Jesus, yun pala ang Diyos. Mahabagin pala siya. Mapagpatawad pala siya. Nagpapagaling pala siya. Nagpapakain pala siya. Nagmamahal pala siya. Amen? And that is to worship in truth. Amen? Mga kapatid, nagets po natin yun? Nagets natin. Okay. Now, let's simplify po this. No? Worship in spirit and worship in... When we say worship in spirit, this is something personal. This is between you and God. Okay? Why? Because this is your devotion before God. Hindi namin alam kung kailan kayo palaging nag-pray, hindi namin nababasa, kaming mga pastors po o maging yung mga kapwa natin, we do not know when you do your devotion, when you pray, or when you talk to God. Personal nyo po yan. When you worship God, this is the side of worship that people cannot see. This is something personal between you and God. Okay? Kaya po sinabi, no? Worship in spirit means you are concerned with spiritual realities. Those that are things that we cannot see, not so much with the places or outward sacrifices, cleansings, and trappings. So, hindi ka nakafocus dun sa traditions, sa rituals, kundi nakafocus ka dun sa inner being mo, kapatid. Your personal relationship to God. Malinaw po. Okay. When we say worship God in truth, then this is something, you are a very visual being. Diba? Through Jesus, na-reveal ang katotohanan. Diba? We are a very visual being. Number 2, this is now your evidence and testimony. Okay? Kasi, kapatid, let us understand. Yung devotion mo sa Panginoon, that is something that we cannot see. But the evidence, the testimony of your life influencing other people, that is that we will grasp the truth. Sumasa kanya nga ang Panginoon. Naniniwala nga siya sa Panginoon. Bakit? Nakikita eh. Visual eh. Di ba? Nagigets niyo po? Okay. That is the evidence. And number 3 po, this is the thing that people that we see. For example, kahit anong galing ko dito magsalita, kung paglabas ko ng church, baruba lang ugali ko, maniniwala kayo sa akin. Di ba? That is worship God in truth, mga kapatid. This is something
in you and your evidence and testimony to others. Sabi po dito, to worship in truth means that you worship according to the whole counsel of God's Word. This is the application, mga kapatid. The whole counsel of God's Word. It means that you come in God in truth, not in pretense or a mere display of spirituality. Okay? So, kung ano yung pagtingin mo sa Panginoon, dapat nakikita rin po dito. Kaya nga po sinasabi natin, you cannot worship God in spirit alone. Hindi pwedeng banal ka lang, kapatid. Pero sa ebidensya, sa testimonya, sa pag-uugali, hindi nakikita. So, babalansehin po natin ngayon to. Because dapat, tandaan natin, truth is tangible. Nakikita yan. That is the evidence and the testimony. Okay? Nag-gets po natin yon? Amen. Now, move on po tayo. Let's simplify ulit the application. Okay. Sabi po dito, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds. Jeremiah 17:10. Remember, mga kapatid, hindi tayo makakapagsinungaling sa Panginoon. Wala tayong maitatago sa Panginoon. We can never lie to God. So whenever you go here, you go in the pulpit, pero may dalahin ka, may kulang, hindi ayos ang puso, pwedeng maitago yan sa amin. Pero sa Diyos, makikita at makikita po yan ng Diyos. Bakit? Ba? Amen? Because God searches the heart and examines the mind. Only God can do this. Why? God is a spirit. Di ba? Yung pagtingin ko sa inyo, meron tayong laman. Pero pag tinignan tayo ng Diyos, di natin alam kung paano tayo nakikita ng Diyos. Baka nakikita, parang x-ray. Di ba? Kaya nakikita yung puso at isipan natin. Di ba? And, sabi pa po dito, no? Dinefine ni Apostle Paul ang worship. Sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen? When you say worship, it is your living sacrifice, your bodies. And the manner that we worship God, we must worship in spirit, in our personal to God, and we must worship in truth, our evidence and testimony to others. Malinaw na po? Hindi pwedeng hindi balanse ang timbangan, kapatid ha? Kailangan balanse. So, kung active ka sa church, dapat malinaw din yung ebidensya sa labas. Okay? Malinaw po yun. Okay? Worship God and worship in spirit. Remember, brothers and sisters, God sees us through our hearts. You know, sa totoo lang po, kahit anong galing mo, kahit anong ganda ng damit mo, kahit anong galing mong magpaliwanag, kahit kabisado pa natin ang buong Bible, kahit magdamag pa tayong mag-praise and worship dito sa church, if hindi natin naiintindihan ang hinahanap na Diyos na pagsamba, sayang. Yung hinahanap na ng Diyos na pagsamba, hindi lamang nakasentro sa debosyon sa Kanya, kundi pati sa relasyon mo sa kapwa mo. Amen? Sayang, kapatid, sayang. Kasi okay na maging active ka sa church, pero dapat ayusin din yung relasyon sa kapwa. It matters, kapatid. Amen? Sayang, di ba? Basta kami, minsan narinig nyo na to, yung mga linyahan na, bahala na kayo dyan. Okay naman kami dito. O kaya yung mga linyahan na, basta kami active kami sa ministry. Hindi ko alam sa iba. O kaya, may dumating, bagong ano nakain mo? Buti nagsimba ka ngayon.
Let's check ourselves, mga kapatid. Balansehin po natin to, okay? No, I'm not, di ba? Balansehin lang natin to. No? Pagka ganun, balance lang po tayo. Yan. Ano po yung dalawang greatest commandments? Sabi po dyan, no? When we worship God, this is our personal to God. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. These things we cannot see. Di ko alam kung gaano pagmamahal mo sa Panginoon. Ikaw lang nakakaalam niyang, kapatid. But, to worship in truth, the second is like this. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophecies, and all the law and the prophets hang on these two commandments. Now, where are we, mga kapatid? Are we the religious one? The judgmental one? Na porket may ministry, okay ka na? Or, dito tayo, may ebidensya. Dapat pareha, kapatid. Dapat pareha. Ngayon, balikan natin on the other hand. Ito po, yung mga tao naman na, okay lang naman na, basta maging mabuting tao ka lang. Sapat na yun. No. It does not work that way. Because kahit anong buti mo, kahit gaano ka love your neighbor as yourself, pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, sayang. Doesn't matter. Doesn't matter, kapatid. It doesn't matter. You see, we worship God in spirit and in truth because we love God and we love our neighbors. Amen? Let's amplify the application, mga kapatid. Worship God in spirit and in truth. We must love God. This is important. But these things cannot be seen. This is your personal. Paulit-ulit po. And this is your expression to God. Your expression before God. Okay? And love your neighbors as you love yourself. This is the worship in truth. You love others. This is your application. Amen? This is where you apply all the learnings that you have, all the expressions, all the adorations, all the affirmations from you to God. This is the byproduct. This is the evidence, and this is the testimony. And remember, mga kapatid, we cannot worship God in spirit alone. We cannot worship God in truth alone. So we must worship God in spirit and in truth. Amen? Amen. Malinaw po yan. So let us balance, mga kapatid. Your ministry or what you believe is not only defined in the four corners of this church. Let us remember, mga kapatid, at binanggit na po ni Bishop, we are the church. Tayo ang simbahan, mga kapatid. And as the living church, we are expected to worship God in spirit. That is our expression of our personal devotion and adoration to God. Excuse me. And it is the same as equal to worship God in truth. This is our application on the teachings we hear and learn. Because God is interested not only in our inner self, our devotion, but also in the evidence and the testimony to others. And this is the true act of worship. Intindihan po natin. So, we worship God in spirit and in truth.